Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaksyon itong Facebook Reel posted by Yuwilin. Title, Huli Ka Ngayon, PBBM. Sabi dito, PBBM received millions from contractors noong 2022 na eleksyon. Itong reporter, parang si Ivan Mayrena ito eh. Okay rin, may mga matitino pa talagang ano. Tinatanong niya sa Anticlair na record shows that the president received millions from contractors noong election 2022 at nakakuha ng malalaking dumami yung bilang ng mga kontrata nila sa gobyerno. President got millions in campaign contributions in 2022 from contractors while they had ongoing contracts with the government. And these contractors eventually got significant rise in public works contracts awarded to them in the last 3 years. How does the palace respond to this? Wow! Especially since this is in violation of the Omnibus Election Code. Let the COMELEC do its job. Investigate. Investigate. That shows the president got millions in campaign contributions in 2022 from contractors while they had ongoing contracts with the government. And these contractors eventually got significant rise in public works contracts awarded to them in the last 3 years. How does the palace respond to this? Especially since this is in violation of the Omnibus Election Code. Let the COMELEC do its job. Investigate. Investigate. Isa na lang. Got millions in campaign contributions in 2022 from contractors while they had ongoing contracts with the government. And these contractors eventually got significant rise in public works contracts awarded to them in the last 3 years. How does the palace respond to this? Especially since this is in violation of the Omnibus Election Code. Let the COMELEC do its job. Investigate. Ano bang pwede nating ikanta? Aray nako, bakit ito ang ginawa mo? Hindi ko na alaman tuloy. Di ba may kantang ganon? Oh, anong una? Sino bang inano nila? Si Escudero. Senator Escudero. Binibira nila dahil nakatanggap ng campaign contribution sa kontraktor sa Bicol. Later on, sino pa? Senator Joel Villanueva. Alam mo, linis nila, no? Oh, ngayon, lumabas. Sila rin pala nakatanggap. Diyan, oh. Nagmamalinis. Oh, another kanta. Oh, yes. You're the great pretender. Pretend that you are doing well. Your life is such. You pretend too much. I'm worried, but no one can tell. Mamaya na lang tayo magkanta. Hindi ako naka-ready. Oh! Bakit tayo nagkakaganito? Deep in their minds, alam nila nakautang sila. Sino bang negosyante na no? Sino bang negosyante na invest ka ng millions na hindi mo mababawi? Ganyan yan sa eleksyon eh. Bawi-bawi lang yung mga campaign donors na yan. Kung sino yung malakas na presidente, doon sila magbibigay. Para pag nakaupo yung presidente, mababawi nila. Oh. I-compare natin kay Tatay Digong. Hindi siya santo, si Tatay Digong. May kapalpakan yung kanyang administrasyon, but he did his best na labanan ng korupsyon. Oh. Anong pagbubulgar ni PRRD? Sabi niya, nung nanalo na siya, sabi niya, tinanggihan niya ang mga campaign contributions ng mga oligarchs. Correct me if I'm wrong, nabanggit ata niya, Lusyutan. Nung klaro na mananalo siya, dami ng offer. Millions ang ibibigay. Hindi niya tinanggap. Kaya tignan nyo,
Siningil niya si Lucio Tan ng ilang billions. Nagbayad ng tax si Lucio Tan. So, pag-upo ni PRRD, nag-create siya kagad ng Presidential Anti-Corruption Commission. Nag-create kaagad siya ng 888 na hotline. Kasi kasama sa kanyang plataforma yung labanan ng korupsyon. Kay late President Aquino, anong plataforma niya? Walang mahirap kung walang korap. Platform din niya na labanan ang korupsyon. Kaya compare dito sa tatlong presidente, Nonoy Aquino, PRRD, BBM, malayo itong BBM na ito pagdating sa korupsyon. Dahil unang ginawa niya, first executive order is to abolish the Presidential Anti-Corruption Commission. Ibig sabihin, baliwala sa kanya yung laban sa korupsyon. Ngayon pa, after 3 years, saka nag-create kunuhay ng Independent Commission on Infrastructure. Well, better late than never. Okay? Yung mga piniling mga members, to me, they are all very credible. Sana may magawa. Lalo na nandyan si Mayor Benji Magalong. Umaasa ako na may mangyayari dahil nandyan si Mayor Benji Magalong. Kung wala siya, wala akong tiwala. Magkaroon na lang ako ng tiwala kasi yung character, integrity ni Mayor Magalong beyond reproach. So sana may magagawa pa. Ito ngayon. Revelation ng mga Diskaya na to Senator Lacson, sabi niya, very credible, naniniwala siya. Yung progression of kickbacks from Aquino administration, 10% lang. Duterte, tumaas ng 12 to 15. Pagdating dito, 25 to 30. Panahon pa ni Senator Miriam Defensor, I don't know kung sinong presidente noon. May napanood akong Facebook reel, lumabas. DPWH hearing, corruption sa DPWH, kaya systemic na yan. Mulat sa pool, nandyan ng corruption. Kailang, ngayon lang lumala ng gusto. Bakit? Leadership lang yan. Pinabayaan. Pinagmayabang kasi ang flood control. Okay, salamat mga kaibigan. Sa pagsubaybay nyo sa ating channel, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Karon na ako diri sa area ni Dato Makalandang kay mag-spray sila kay humanaw og abono. So mao ni ang unang kape ni Dato Makalandang. So mag-spray na gid sila kay humanaw og abono. So nanagi siya yung mga sanga ng kape. So kani nga kape nagduha ni siya kabulan. So mo ina niya ang yang kuan nga nanay mga sanga. So kini nga seedling tag 25 ang isa og 29 ka pamilya ang nakatanom na og nikabat ni og 14,500 ka seedling ang nakatanom na. So yan ni Dato Makalandang. So nindot gid kaayo kay daghan na kaayo yang sanga. So duha pa ni siya kabulan.
nga kape. So mugo siya pandaghang kay isa nga oh. So nindot gyud kaayo. So salamat kay sa Ginoo nga nag-atiman mi aning kape kay nindot gyud ay kaayo kung mag-atiman tag kape. Kay natay ka suporta sa mga anak pohon. So yan ni Dato Makalandang ang among giatiman. So salamat kay sa Ginoo og sa naga tan-aw sa video.